impeachment kasi wala kang boto sa Senado, baka tapos mananalo pa si VP Sara sa 2028, ang gagawin na lang talaga, papalitan ang konstitusyon. Dadagdagan ng 3 taon ang kasalukuyang kongresista at pati na rin ang Pangulo. Ikakasana nila ang CONAS, saan ang eleksyon ay para na lamang lokal na posisyon. Extension, Noel, extension ng 3 taon. Tapos, papalsan pa daw yung edad ng Pangulo. Gagawin daw 50 years para hindi makatakbo at disqualified na si VP Sara. Samantala, may pasabog pa rin ang Senator Amy Marcos at sinabing nasuhulan daw ang mga kongresista na bumoto ng pabor sa pag-impeach kay Vice President Sara Duterte Carpio. Sa programang Damdaming Bayan, diretsang binanggit ng senadora na bukod sa 200 million pesos na suhol at mga proyekto, may pangako din umano sa mga kongresista na walang magaganap na eleksyon sa 2028 dahil sa isusulong na charter change ng administrasyon. Pakinggan natin si Senator Amy Marcos. Bago magbotohan sa impeachment, lalo na yung Visayas and Mindanao congressmen, ayaw bumoto talaga sa impeachment. Ang problema, unang-una, inalok sila ng 20 million pesos cash. Pagkatapos, 200 million ang kanilang infrastructure, hard projects. Baka kasali na naman ang flood control dyan, ewan. Ikatlo, ang third incentive, wag daw pansinin ang mga simbahan, wag daw pansinin ang Visayas, Mindanao at DDS kung re-electionist ka kasi walang eleksyon. Wag kayong mag-aalala. 3 taon na extra ang ibibigay dahil sa CONAS. Samantala, patong-patong na kasong katiwalian, malversation, falsification of public documents, grave misconduct at serious dishonesty ang kinakaharap ng mga matataas na opisyales ng DPWH sa Davao Occidental dahil sa multi-million peso ghost projects. Bulto-bultong mga dokumento at mga ebidensya ang dala ng mga abogado ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na naghain ng kaso sa Office of the Ombudsman ngayong araw. Ayon kay Secretary Laurel, wala o 8 farm-to-market road projects na may kabuuang halaga na humigit kumulang 94 million pesos ang nasayang sa pondo ng gobyerno dahil ang mga ito ay pawang mga multo o gawa-gawang proyekto. Narito ang bahagi ng pahayag ni Secretary Laurel. Pinuntahan ko mismo yung mga yan earlier or late last year at wala talaga. Zero. Wala kang makita. No structure? Ghost project? Meron siyang daanan, panlakaran na dirt, no? Na mukhang dinadaanan lang ng pao, tricycle, pero talagang walang semento, walang bakal, wala lahat. Ang mga inirereklamo ay kinabibilangan ni na District Engineer Rodrigo Larete, Project Engineer Joel M. Lumongdang, OIC Assistant District Engineer Michael Awa, QA Officer Jaffel Faunilian, Acting Finance Chief Zar Ryan Ubungin, mga private contractor na sina Leonila Urgel ng RDF Construction, Maligamama, Medtamak ng Masulot Construction at iba pang kinatawan ng 8 pang construction companies. Babalikan natin ang ilang pang detalye ng ating mga balita. Tandem ng VP Sara Duterte at Senator Amy Marcos sa 2028 presidential elections. Ayaw kumpirmahin ng senadora. Samantala, mga kasong isinampa laban kay dating Senate President Chis Escudero at dating Speaker Martin Romualdez nasa preliminary stage na ayon sa Ombudsman at Senator Panfilo Ping Lacson. Abay, nakahinga daw ng maluwag at meron ng kapalit sa kanya bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee na si Senator Pia Cayetano. At Philippine National Police
Tiniyak naman ang due process sa gagawing pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. At maswerteng mananaya sa Grand Jackpot Prize sa Lotto Grand Draw. Aba, tinamaan ng isang taga-Bataan. Kaswerte naman. Ano po, Ninong? Balato kuya, ha? Ate, ha? Ang detalye na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras, Mr. Cecily, Mr. Michael is my guy. Abay Kuyang Larry Francisco. Aloha. 4:30. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Wala nang